Hello, good day everyone. So this time, discussin natin yung integration of irrational fraction. So under pa rin siya ng chapter 2 natin of integration technique. So one of the integration technique is itong ang integration of rational fraction. So bago tayo mag-umpisa, recap muna tayo, ano ba yung rational fraction na yan? So pag sinabing rational fraction, yung iyong fraction is in the form of a function. So sa libro natin, naglet tayo ng Rx, Px, and Qx. Ang Rx natin is yung ating given function. Yun naman pong ating Px is yung numerator ng ating function. Then, in terms of polynomial. Then, yung ating Qx, ang ating denominator in terms of polynomial din. So, bale, ang given is Rx is equals to Px over Q of x, which is a function is in the form of fraction, which is a numerator and denominator is both function din in terms of polynomial silang pareho. So, meron dalawang uri ng rational fraction. Ang una is mas mataas yung numerator kaysa denominator. And the other one is mas mataas yung, o vice versa, mas mataas naman yung denominator kaysa numerator. If yung numerator natin is greater than the denominator, so gagamit lang tayo dito ng long division in order for us to simplify yung ating function, then tsaka natin integrate. Dito ginawa na natin yon sa previous topic natin. So pag mas mataas ang numerator kaysa denominator, naglo-long division muna tayo para masimplify yung function. Then, paano po ba malalaman kung alin po ba ang mas mataas ang degree? So, tingin lang kayo sa degree ng ating polynomial. Alin ba yung tinatawag na degree? Yun pong exponent. Kung alin po yung pinakamataas na exponent. So, mamaya, magbibigay ako ng example regarding dito. So, basta, yun. Ang degree po is malalaman, ang level of degree ng isang polynomial ay malalaman sa pinakamataas na exponent ng given polynomial. Okay? So, kung naman po ang numerator ay mas maliit kaysa denominator, so ang gagamitin naman po natin ay itong integration of rational fraction. So, dito napapasok yung ating topic ngayon. Okay po? Okay. So, dito sa integration of rational fraction, ang unang process natin is decomposition of ng function natin. Decomposition of the function. So, ano ba yung decomposition of the function na yan? So, ito yung pagbe-breakdown natin ng function into a simpler form in order for us para madali nating ma-integrate yung function. Di ba pag doon sa una nating form ng rational fraction na mas mataas yung numerator kaysa denominator, naglo-long division tayo.
So, pinapasimple natin yung ating function pagka ganon para ma-integrate natin ng mas madali, di ba? So, dito, mas maliit naman ang ating numerator kaysa denominator. So, kaya gagamit tayo ng integration of rational fraction. So, para ma-simple natin yung ating function, i-decompose natin yung ating function. So, para mas madali natin maintindihan, dito lang kinuha. Halimbawa, meron tayong simple fraction which is 1 over, or let's say 1 over 4 plus 1 over 3. So, paano ba tayo nag-a-add ng magkaibang denominator na fraction? So, kinukuha natin, di ba, yung LCD. So, ang LCD ng dalawang ito is 12, right? So, 12 divided by 4 is 3. 12 divided by 3 is 4 plus 4 tayo dito. So, ang sagot natin dito is 7 over 12. So, ito lang po yan, vice versa ng process ang pagde-decompose. So, given naman ang 7 over 12, 7 over 12 ang given, so, i-breakdown natin siya into a partial fraction. So, magiging, ang sagot is 1 over 4 plus 1 over 3. So, ito ang ating magiging topic. Unang process kasi ng ating integration of rational fraction is how to decompose yung ating given function. So, sa pagde-decompose ng ating function, meron tong 4 na cases. Isa-isahin po natin ang 4 na cases na yan. Ang case number 1 po is yung tinatawag nating non-repeated linear factor. Case number 2 natin is yung repeated naman. Repeated linear factor. Ang case number 3 natin is non-repeated quadratic factor. And ang case number 4 natin is yung repeated naman quadratic factor. So, isa-isahin natin yan, and then para mas madali natin maunawaan. Okay, umpisahan natin yung case 1. Ang case 1 nga natin is non-repeated linear factor. So, isahin natin, ano ba itong linear factor na sinasabi? So, pag sinabi natin linear ang isang function o ang isang factor, yung ating polynomial, ang degree niya, ang pinakamataas ay raised to 1. So, kapag ang ating polynomial is linear factor o linear, and at the same time is non-repeated. Ano naman po pag sinabing non-repeated? So, yung ating function, yung buong function, is naka-raise din sa 1. So, hindi siya mauulit. So, pagka ganun po, ito po ang kanyang pinaka format. Yun pong ang tinutukoy po natin dito is always yung denominator, which is yung q of x natin. So, sa libro, parang naka-indicate na a sub n, x sub n, plus b sub n. So, ito po yung format na parang yung variable x natin is naka-raise only sa 1. At the same time, wala rin tayong exponent dito sa labas. So, non-repeating siya na polynomial. So, kung i-substitute natin doon sa format natin na Rx, which is yung given function, is equals to Px. Ito naman po yung ating numerator. So, ang numerator po natin is hindi po natin masyadong papakialamanan na pagka magde-decompose tayo ng factor o ng ating function. Laging magpo-focus tayo sa given denominator lang. So, pag ang denominator natin is ganito nga, non-repeated na linear factor,
which is in the format of this. So for example, ang ating denominator dito is a sub 1 x sub 1 plus b sub 1 times a sub 2 x sub 2 plus b sub 2. Ang kanyang pagde-decompose is kokopyahin lang natin yung isang polynomial. Di ba dalawang polynomial na pinag-multiply ito? So, kopyahin lang natin yung isa muna sa polynomial ng denominator, which is itong a sub 1, x sub 1, plus b sub 1, plus, kopya uli yung ating pangalawa namang polynomial. A sub 2, x sub 2, plus b sub 2. Ngayon, yung atin pong numerator, hindi natin kung ano po ang ating numerator. So, kukunin po natin ang value ng ating numerator, pero as of now, ilet muna natin siya ng kahit na anong variable para on the process, kunin natin yung value ng bawat isang inilet natin. So, dito, pagpalagay na ang inilet ko is A, yung for the numerator of this polynomial, and dito is b. Basta pag-ibahin nyo lang yung ating variable na gagamitin. So kahit anong variable naman yan, ang ginamit sa libro is a sub 1, a sub 2. So dito, ginamit ko naman is a and b na lang. Okay? So ito na yung ating decomposition. Na-decompose natin itong function na ito into this format. Okay, so ganito lang po ang pagde-decompose. So dito magbibigay ako ng example na in terms na actual function naman para mas maliwanagan tayo. Okay, and by the way, kung ito po ay gagamitan natin ng integration, so itong function na given, which is yung r of x, for example, is kailangan natin i-integrate. So, integrate natin yung r of x. So, ito, naka-integrate. Ito, naka-integrate. So, ito is parang naka-integrate din in terms of dx with respect sa dx. Ito with respect sa dx. Ito with respect sa dx. Kung i-integrate natin. And by simplification, do sa function with a sum and difference ang ating operation, di ba, dinidistribute lang natin itong integral sign at yung ating with respect to, yung ating dx. So, itong a and b, isa constant yan. Number lang yan. So, kukunin natin ang value niyan, mga yan, mamaya. So, pwede natin itong sabihin as, ilalabas natin yung constant. So, ilabas natin yung constant which is a. So, ito ay magiging dx over a sub 1, x sub 1, plus b sub 1, plus, labas ulit natin yon, distribute yung integral sign, natira sa loob is dx over a sub 2, x sub 2, plus b sub 2. So, ito, mas madali natin ma-integrate kasi kung mapapansin ninyo, yung ating denominator is parang gagamit lang tayo ng extension of generalized power. So, mas madali na natin siyang ma-integrate kumpara sa given function dito sa natin. Kasi naka-multiply yung ating, o meron tayong multiplication operation dito sa ating denominator dun sa original given. So, yun po ang kahalagahan ng decomposition ng ating topic. Okay, para mas malinaw, cite ako ng another example. Okay. Meron akong ginawang mga given dito as example of case 1 natin. So, dito, kung mapapansin nyo yung mga examples natin, yung numerator is lagi mas maliit dun sa denominator natin. So, konting review lang. So, paano natin malalaman nga uli kung mas malaki ang numerator kaysa denominator or denominator against numerator by looking dun sa kanyang degree. So, dito sa numerator natin, example number 1,
So wala naman siyang variable, simple a constant which is 1. Dito sa denominator naman is meron tayong variable x naka-raise sa second power. So by the degree, mas malaki ang denominator kaysa numerator. Ganun din po dito sa example number 2 natin. Ang numerator natin, ang variable x is naka-raise sa power na 1. Diba? So by taking take a look at sa ating denominator, ito naka-x squared. Kung i-distribute pa natin itong isang x, magiging x cubed. So definitely, mas malaki yung denominator kaysa numerator. And same as with the example number 3 natin. Naka-second power lang itong numerator, then naka-third power naman itong ating denominator. So mas malaki yung denominator kaysa numerator. So decompose natin yung ating mga examples by the process ng ating case 1. So kung mapapansin ninyo, itong ating na example number 1, naka-second power. Pero ang case 1 natin is linear factor daw. So, di ba pag sinabi natin linear is ang ating polynomial is simply naka-raise sa 1. Pero dito, bakit naka-raise to 2? Pero, bakit papatak siya sa case 1? Dito po papatak ang ating pagpa-factor o factoring. Yun po ang napakahalaga dito sa topic na ito. So, kung medyo nangangalawang na yung inyong knowledge about factoring, so kailangan yung balikan yung inyong mga notes sa algebra. So, key dito is kung paano kayo mag-factor. Kung ang polynomial ba ay factorable or not, o kaya naman ay naka-simplified factored na yung inyong denominator. So, dito, sa example number 1 natin, so pwede pa natin siyang ma-factor using difference of 2 squared, di ba? X squared minus 1, kung lalagyan natin ng x squared is simply 1, kaya factorable pa yan. So, ang factor ng difference of 2 squared is, so magkakaroon tayo ng 1 over x plus 1 x minus 1. Yan ang factor ng 2 difference of 2 square. So dito, wala na tayong makakancel against sa numerator. Kung meron tayong makakancel sa numerator, mas madali kasi mas mababawasan yung denominator natin. So dito, okay na yan. Hindi na mapapaktor ang x plus 1, hindi na mapapaktor ang x minus 1. So dito, apply na natin yung decomposition ng case 1 natin. So, ganun lang uli. Breakdown natin yung dalawang polynomial natin. X plus 1 plus x minus 1. Then, mag-let tayo ng variable kasi hindi natin alam yung numerator natin. So, mamaya, sa process natin ng pagkuha ng integration ng rational fraction, kukunin natin yung mga variable na yan. So, yan ay mga constant lang naman. Mga numbers yung mga yan. Makukuha natin. So, i-let natin as A, B. So, ang decomposition ng ating example number 1 is simply A over x plus 1 plus B over x minus 1. Okay? So, ganun din dito sa example number 2. So, mamaya na natin intindihin yung numerator. Breakdown muna natin itong ating denominator. So, tingnan natin kung factorable pa ba itong x squared minus 3x plus 2. Kasi, ang case 1 natin is kailangan nakalinear. So, kung naka-squared yan, papatak siya sa ibang case. Ngayon, tingnan natin kung factorable. So, 6x minus 5 ang numerator. Hayaan nyo na muna yan. Huwag nyo masyadong intindihin muna ang numerator. X. So, ito, tingnan natin kung factorable. So, x squared, so pwede na tayo maglagay dito ng x. Factor ng 2 na magka-come up o pwede mag-come up sa negative 3. So, 2 and 1. 2 and 1. So, plus. So, kailangan parehas ang sign nito. Kung positive tayo dito dahil 2 times 1. So, kung positive, kailangan ito ay parehas ang operation. Kung positive, parehong positive. Kung negative, parehong negative.
Pero kailangan natin dito is negative 3. So, kailangan natin dyan is negative, negative. So, by checking, for method, negative 2x plus negative x. So, negative 3x. So, ito ang factor nitong ating polynomial na ito. So, dito, x is simplified factor. X minus 2, hindi na mapafactor. X minus 1, hindi na mapafactor. So, yung ating denominator is simplified na with regard sa factoring. So, ito na ang factor na kailangan natin. So, kung mapapansin ninyo, lahat ay naging linear equation na. Linear polynomial. So, ang variable x natin is lahat naka-raise na lang sa 1. So, by applying case 1, pagde-decompose, so sulat lang natin lahat ng factors plus x minus 2 plus x minus 1. Then, let natin as a yung numerator ng first term, b for the second term, and c for the third term. So ito, function na ito is na-breakdown natin, on the decompose natin into this function. A over x plus b over x minus 2 plus c over x minus 1. And mamaya, proceed tayo kung paano natin makukuha yung mga value niyan. Okay po? Then proceed tayo sa example number 3. So, ang given is 2x squared minus 1 all over x cubed minus 4x squared plus 3x. So, again, naka-cube tayo dito. So, hindi tayo pwedeng pumatak sa case 1 kasi linear. So, ito ba ay factorable? Tingnan natin. So, ito, meron tayong common term na x. So, pwede nating ilabas yung x. Ang natira na lang sa loob ay x squared minus 4x plus 3. Copy the denominator kasi baka may makancel out tayo. So, dito sa example number 2 natin, 6x minus 5 yung ating numerator. So, wala naman tayong pwedeng makancel. Kaya, idiniretso na natin yung ating pagdidecompose. So, dito naman, so, naging ganito na, x times x squared minus 4x plus 3. So, dito, meron pa tayong power na naka-raise sa 2. So, hindi pa rin siya pwedeng pumatak sa case 1. So, ito bang nasa loob na polynomial na ito is factorable pa? Tingnan natin. So, x. So, kailangan natin x dito. So, factor ng 3 na pwede mag-come up sa 4. So, pwedeng 3 and 1. 3 and 1. Again, positive ito. So, kailangan pareho ang ating gagamiting operation. Kung positive, positive pareho. Kung negative, negative pareho. Pero ang ating kailangan lumabas sa ating middle term is negative 4. So, I can say na parehong negative ang gagamitin natin. So, negative 3 times negative 1 is positive 3. Ito naman, negative 3. Negative 3 times x is negative 3x. Negative 1 times x is negative x. So, negative 3x plus negative x is negative 4x. So, ito yung ating factor. So, hindi na natin mapafactor yung x minus 3. At the same time, yung x minus 1, hindi na rin. Kapihin lang natin yung ating numerator. So, meron pa tayong pwedeng i-cancel. So, dito parang wala na. Okay? So, proceed tayo sa decomposition ng ating function. So, lahat lang uli ng factor sa ating denominator ay segregate natin. Paghiwa-hiwalay natin. Then, assign tayo ng variable para sa numerator. So, ito ang naging decomposition form natin. Nung ma-decompose natin, ito na yung lumabas. For example, number 3. So, naging a over x plus b over x minus 3 plus c over x minus 1. Okay?
Okay, let's proceed sa case 2. So sa case 2, as I've said earlier, ito naman yung repeated linear factor. So ganun ulit, linear factor. So naka-raise tayo yung polynomial natin into 1 power. Power of 1 lang. So dito, kaso ngayon repeated. Ano naman pag sinabing repeated? So yung buong function naman is naka-raise into a nth power. O for example, naka-raise sa 2, so ni-repeat siya ng twice. Ganun lang yon. So kung halimbawa naka-raise sa 3, katulad ng ating in example ngayon, so naka-raise sa 3, yung ating function na x sub 1 is naka-raise lang sa 1. Pero this time, yung buong function is naka-raise sa 3. So itong function na nasa loob ay uulitin daw ng 3 beses. Diba? Pwede natin siyang isulat as a sub 1 x sub 1 plus b sub 1 times a sub 1 x sub 1 plus b sub 1 times a sub 1 x sub 1 plus b sub 1. So 3 beses mo siyang i-multiply by itself, diba? So kaya repeating or repeated linear factor na inuulit natin yung pag-multiply by itself, no? So dito ang q of x natin, which is yung denominator, is nakalinear ang nasa loob, raised to n power. So for example, yung given natin na function which is r of x is equals to p of x natin is numerator over q of x, which is a sub 1 x sub 1 plus b sub 1 raised to 3. So paano naman ang magiging decomposition natin in terms of this case? So ganun pa rin, kukopihin lang natin yung ating denominator, pero this time kukopihin natin ng 3 beses. So ang una po ay naka-raise sa 1. Kung naka-raise ito sa 1, hindi ko na isusulat. Okay? So plus a sub 1 x sub 1 plus b sub 1, ka-raise naman sa 2, hanggang po makarating natin yung gusto niyang kung ilang repetition ang gusto niya. Okay? A sub 1 x sub 1 plus b sub 1 raised to 3. So pag na-reach natin yung kanyang gustong repetition, so tigil na po tayo. So ang numerator, ganun din po ang mangyayari. Ilalit tayo ng any variable para makuha natin later on, para malaman natin kung ano ba talaga yung mga value ng numerators natin. So as of now, let us variable dahil hindi pa natin siya alam kung ano ba ang value niyan. So dito, A, B, C na lang ang aking gagamitin. Okay? So ganito po ang pag-breakdown naman with regard sa case 2 natin, which is repeated linear factor. So example tayo. Okay, taking examples natin. So may given tayong mga examples dito. So dito, unahin natin yung example number 3. Kasi sa example number 3, naka-breakdown na. So dito sa 1 and 2 natin, factor out pa natin, simplify na natin. Ang 3 natin is simplified na. So x hindi na pwedeng ma-breakdown, same as yung x minus 1 natin. So by substituting doon sa ating process, so ang x natin is parang ito ay naka-raise sa 2. So nasa loob niya is x raised to 1 raised to 2. So ito ay pumapatak sa linear factor pa rin, pero repeated. Repeated yung simply x itself. So sulat natin yung x hanggang sa makarating tayo sa gusto niyang repetition, which is 2. Okay? Plus, yun naman sunod na factor natin, which is x minus 1. Plus, ganun din hanggang sa makarating dun sa gusto niyang repetition, which is x minus 1 squared. Okay? So dito, maging 4 ang ilalit nating variable. So let lang natin as A, B, C, and D. Okay? So example number 2. So dito naman, x to the 4th minus x cubed. So meron tayong common factor sa dalawa na x cubed. So labas lang natin yung x cubed natin. Ang natira na lang sa loob is x minus 1. So 1.
over. So ito, parang combination ng case 1 and case 2. So ito walang power, at the same time linear din sa loob. Yun munang may x cube tayo. So pwede tayong mag-x plus x squared plus x cube plus x minus 1. So apat na variable ulit, a, b, c, and d. Okay? So dito naman sa number 1 natin is may common factor tayo na x. So ilabas natin yung x cube. So ang natira na lang sa loob is x squared plus 2x minus 1 over 2x plus 3. So dito, hindi pa siya papatak as linear kasi naka-raise pa sa power itong trinomial natin ito. So baka meron pa siyang factor. So factor of output natin, x squared plus 2x minus 1. So x, factor ng 1 na pwede mag-come up sa 2. So 1 and 1. Okay, tama ba? Okay, given. So gawin ko itong so parang ito ay hindi factorable. Gawin ko itong positive x. Okay? Okay lang ha? Kasi medyo magsasala tayo dun sa ating case 2. So gawin kong positive. Magiging positive ito. So kung positive ito, factor ng 1 na pwede mag-come up sa positive 2. So 1 and 1. Positive, so kailangan pareho ang ating gagamiting operation. Positive ito, so positive ang gagamitin ko. So 1 times 1 is 1. X times 1 is x. 1 times x is x. X plus x is 2x. Okay? So 2x plus 3. So dito, na-repeat. X plus 1 times x plus 1. So pwede natin siyang i-simplify as x times x plus 1 squared. 2x plus 3. So yun. So linear na nasa loob, raised to second power. So repeated siya as linear form. So re-repeat siya ng 2 beses. So under case 2, substitute natin x plus 1 plus x plus 1 squared. Okay? So let A, let this B, and let this C. So ito yung decomposition ng function natin. Example number 1. So again, ito po yung sinasabi ko gaano ka-importante sa topic na ito yung pagpa-factor natin. Okay? Okay, case number 3. So dito sa case number 3 is non-repeated quadratic factor naman. So non-repeated, so wala siyang exponent sa labas, so naka-raise lang sa 1 yung ating buong polynomial. So hindi siya mari-repeat. Pero at this time, quadratic form naman. So kanina parehas linear, ngayon naman ay quadratic. So ano naman pagka-quadratic? So pag quadratic naman, yung highest degree naman ng polynomial is naka-raise sa power of 2. So dito sa ating q of x in the form of a sub 1 times x sub 1 raised to 2 plus b sub 1 x sub 1 plus c sub 1. So by given function r of x is equals to p of x over the q of x natin. So gumawa ako ng pattern which is a sub 1 x sub 1 raised to 2 plus b sub 1 x sub 1 plus c sub 1 times a sub 2 x sub 2 raised to 2 plus b sub 2 x sub 2 plus c sub 2. So paano natin siya i-decompose using case 3? So ganun din, wala naman siyang repetition na inuulit na factor o sa ating polynomial, wala siyang repeated, wala siyang
exponent sa labas. So, kopyahin lang natin. Segregate lang natin yung dalawa. Paghiwalayin lang natin. Lahat ng nakasub 1 over a sub 2 x sub 2 squared plus b sub 2 x sub 2 plus c sub 2. Pero this time, maglelet tayo ng variable ulit sa numerator. For example, gagawin ko yung a. Yung first term, magiging dalawang term na po ang ating numerator. So, yung first term is laging may variable x o variable na naka-linear form plus another variable na ilelet natin. So, ganito po. So, for example, a, b, c, and d ang aking variable na gagamitin. So, let a ko muna itong una for numerator. I-multiply ko po itong aking first term ng derivative ng aking denominator. Okay? So, ang derivative po ng aking denominator is derivative ng ax squared is 2 sub a1 x sub 1 plus derivative ng constant at variable x is simply b sub 1 plus yung aking second term na ilelet na variable which is ilet ko as b. So, yun lang po. So, first term, second term. Ang first term, i-multiply ko ng derivative ng aking denominator plus b. So, ganun din po dito kasi ito ay naka-quadratic form. So, b, solve ko is c times derivative nung nasa baba ko which is 2 a sub 2 x sub 2 plus b sub 2 plus d. So, ganyan naman po ang pag-breakdown ng ating case 3. Na kung halimbawa po, ang r of x natin is i-integrate natin. So, pwede natin sabihin as, ito, pwede pa natin kasing paghiwalayin to. So, magkakaroon tayo ng a times 2 a sub 1 x sub 1 all over a sub 1 x sub 1 squared plus b sub 1 x sub 1 plus c sub 1 plus yun, yung plus na yun b over a sub 1 x sub 1 squared plus b sub 1 x sub 1 plus c sub 1 plus, ito naman, c times 2 times a squared x squared plus b sub 2 all over a sub 2 x sub 2 squared plus b sub 2 x sub 2 plus c sub 2 plus d naman sub 2 x sub 2 squared plus b sub 2 x sub 2 plus c sub 2. Okay? So, kung naka-integrate yan, integrate lang natin. Then, multiply ko lahat ng term into dx. Okay? O, hindi na kasya. So, naka-multiply lang lahat yon sa dx. Then, tsaka natin paghiwa-hiwalayin yung integral sign with respect sa x. So, per term tayo. Okay? But this time, focus muna tayo kung paano tayo mag-decomposition ng function. Okay, cite tayo ng example for case number 3. Okay, taking example number 1. So again, kahalagahan ng factoring. Factoring is the key. Pero this time, factorable ba itong ating nasa loob? So mukhang hindi na factorable pala itong ng example number 1. Kasi factor ng 1 na magkakamap sa positive 2. So 1 and 1. So positive and negative. Pag nag-positive and negative, makakancel out yung middle term. So hindi na factorable pala yung ating number 1. So pwede tayong rumekta sa ating decomposition ng case number 3.
So, unahin natin yung x plus x squared plus 2x minus 1. So, dito, ilat ko lang ito as A, ito naman B, pero ito pumatak sa case 3, ito pumatak sa case 1. So, ang case 3 natin is kailangan mag-multiply tayo ng derivative ng ating denominator doon sa unang term natin, which is variable B. So, ang ating derivative ng x squared plus 2x minus 1 is 2x plus 2. So, plus another variable natin, i-lexico. Okay? So, by breaking down this one, magkakaroon tayo ng a over x plus x squared plus 2x minus 1 b times 2x plus 2 yung ating number, yung ating b, plus x squared plus 2x minus 1 c. So, ito yung ating answer for the example number 1. So, taking example number 2. Example number 2 natin is parang hindi na rin factorable. So, wala naman tayong factor ng sum of 2 square. So, meron tayo kung difference of 2 square. So, dito, ito na ito. So, una, breakdown lang natin, x squared plus 1. Ito pumatak sa case 3 kasi naka-quadratic tayo. So, a times derivative ng ating denominator, which is 2x plus b. Plus, ito naman, x squared plus 4. So, again, b, ilet ko na ito as c, times, pumatak ulit sa case 3 kasi naka-quadratic ulit tayo dito. So, derivative ng ating denominator is also 2x plus d. Okay, breakdown lang natin. Ito magiging a times 2x o 2ax, pwede natin sabihin, over x squared plus 1 plus b over x squared plus 1 plus 2cx x squared plus 4 and plus d over x squared plus 4. Okay, so this is our answer for example number 2. Then example number 3 natin is ito. Hindi pa natin ito i-factor kasi lahat may variable x. So, common sa kanila is x squared. So, ilabas natin yung x squared. Ang natira na lang is x squared plus x plus 2 all over x. Hindi pala. Pabaliktad pala ako. So, x minus 5 all over x squared times x squared plus x plus 2. So, itong ating trinomial na ito, factorable pa ba? So, factor ng 2 na pwede mag-come up sa 1. So, 2 and 1. Kaso positive ang kailangan natin. So, kailangan pareho ang ating gagamitin. So, hindi ito factorable. Okay? So, ito na ito. And then, magiging ito ay unahin ko yung ating parang ito combination naman ng case 2 in case 3. So, ito ay repeated na linear. So, magkakaroon tayo ng x plus x squared. Okay? Plus, ito naman, case 3, x squared plus x plus 2. So, ito, let natin as a, b, c, case 3. Ang c, kailangan i-multiply sa derivative ng denominator, which is 2x plus 1.
plus another term. So, ulit ko as d. So, ito, simplify lang natin. A over x plus b over x squared plus c times 2x plus 1 all over x squared plus x plus 2 plus d all over x squared plus x plus 2. Okay, and this will be our answer for example number 3 under case 3. Okay, last but not the least. So, case number 4 tayo. So, pag case 4, ito naman ay quadratic factor pa rin, but this time repeated. So, ganun pa rin. Pag quadratic factor, ang kanyang degree, highest degree ng ating polynomial is in the second or raised power 2. At the same time, repeated, kasi yung buong polynomial is naka-raise naman sa nth factor, which is yun yung number of repetition ng ating polynomial. O multiply natin by itself kung ilan. Yun yung n naman natin. So dito, sa ating form, which is given, function natin na rx is equals to numerator px over a sub 1 x sub 1 raised to 2. So this is in quadratic form. Plus b sub 1 x sub 1 plus c sub 1 raised to 3. So tatlong beses natin yung tatlong beses yung repetition. Tatlong beses natin siyang ulitin. Okay? So ganun din. So combination lang ito ng case 2 and case 3. Okay? So dito is sa case 2, ulitin natin siya ng tatlong beses. Plus b sub 1 x sub 1 plus c sub 1 raised to 1. So kahit hindi nyo naisulat na raised to 1, so pinakita ko lang para malaman. So hanggang mag-come up tayo sa raised to 3. Okay, a sub 1 x sub 1 squared plus b sub 1 x sub 1 plus c sub 1 raised to 2 plus a sub 1 x sub 1 plus b sub 1 x sub 1 plus c sub 1 raised to 3. Okay? Then dito, bigyan natin ng variable yung ating numerator. Ito naman yung ating parang sa case 3 naman na application. So, a, yung ating unang variable, pero this time quadratic. So, kailangan natin i-multiply yung first term natin by derivative of the denominator, which is 2a sub 1 x sub 1 plus b sub 1 plus second term. Yung numerator, ilat ko as b. So, ganun din dito. C, let's see ko na. So, parehas lang naman sila ng derivative, no? So, derivative, nung nasa loob ng function lang ha, derivative. Baka i-derivative nyo ng kasama yung naka-raise. So, mag-iiba kayo. So, yung nasa loob lang, derivative nung nasa loob. So, c times 2a sub 1 x sub 1 plus b sub 1 plus c. So, d na ito. Then, e times 2a sub 1 x sub 1 plus b sub 1 plus e. So, f na ito. Okay? Then, i-breakdown natin. So, medyo ilalampas ko ng kaunti dito sa equal sign natin dito kasi medyo mahaba. Sige, kasya na siguro dito. So, magiging a times 2 a sub 1 x sub 1 plus b sub 1 all over a sub 1 x sub 1 squared plus b sub 1 x sub 1 plus c sub 1 plus a sub 1 x sub 1 squared plus b sub 1 x sub 1 plus c sub 1 all over. So, laging pabaligtad all over. So, mali yun ha. So, pag all over,
Ang kasunod mo sasabihin dapat denominator. So, nagkakabaligtad ako kasi inuuna ko isulat yung denominator bago isulat yung numerator. So, ang basa dito is b all over a sub 1 x sub 1 raised to 2 plus b sub 1 x sub 1 plus c sub 1 plus, ito naman dalawang ito. Sub 1 x sub 1 squared plus b sub 1 x sub 1 plus c sub 1. Ito naman, first term, 2a sub 1 x sub 1 plus b sub 1 plus, ano nga, hindi na kasya. Sobrang haba. Anyway, naka-raise to sa 2 ha. Makalimutan lang, naka-raise sa 2 yun. Ito, naka-raise sa doon sa 2. Okay, then ito ay d plus, dito ko na susulat, adugtong. X sub 1 plus b sub 1 x sub 1 plus c sub 1. E times 2a sub 1 plus b sub 1 plus, so may nag-aaway sa kapitbahay. Naka-raise to sa 3. Sub 1 x sub 1 plus b sub 1 x sub 1 plus c sub 1 raised to 3 all over, f all over this denominator. So medyo mahaba lang pag simplify. So paglaki ng ating exponent or repetition or nth repetition, so paghaba. So madali lang naman kasi isang principle lang naman ang ating, o isang process lang naman ang kailangan tandaan. So yun nga lang, medyo napakahaba na ng ating example kasi naka-raise to 3 in terms of case 4. So example tayo sa ating case 4. Okay, example number 1. Given the function of 1 over x times x squared plus 4 raised to 2. So, ang ating denominator, kung mapapansin nyo, is yung x squared plus 4 cannot be factored na. Kasi wala naman tayong sum of 2 square. So, alis simplified na ito. And this polynomial is naka-raise sa 2 sa labas. So, may repetition siyang mangyayari. Twice siyang i-multiply by itself. So, under case 4, so unahin ko lang yung x. So, under case 1 yung x natin times x squared plus 4. So, ito yung una na naka-raise to 1 plus x squared plus 4 na naka-raise sa 2. Okay? So, ito, isang variable lang kailangan. So, this is a. Ito naman is dalawang variable kasi under case, ano ba ito? Under case 3. Tama? Under case 3. So, under case 3, b times derivative ng nasa baba, which is 2x plus c. So, ganun din dito. c, d times 2x plus e. So, by breaking down, a over x plus 2bx all over x squared plus 4 plus c all over x squared plus 4 plus, ito naman, breakdown natin. So, magiging 2dx all over x squared plus 4 squared plus e all over x squared plus 4 squared. Okay? So, yung decomposition form ng ating function number 1. So, example number 2, we have a function of 2x squared minus 1, x squared plus 2x plus 1. So, dito, medyo tricky ha. Baka mapasarap kayo ng pagde-decompose. So, pagka halimbawa, na-factor out nyo at may pwedeng i-cancel, ika-cancel nyo muna para mabawasan ang inyong denominator para mas maikli. Okay? Yan naman ay ganun din lalabas kaso mas mahaba ang magiging solution ninyo. So
So kapag pwedeng may i-cancel, i-cancel na agad. Okay? So dito, anong mapapansin? Okay? So ito, parehas, ang degree nila kung mapapansin mo is naka-raise parehas sa 2. So pag yan po ay parehas naka-raise sa same exponent, yan po ay pwede natin gamitan ng long division. Okay? So sige, pakita ko muna sa inyo kung paano natin gagawin siya in long division. Okay? So pwede natin itong isulat as 2x squared minus 1 all over x squared plus 2x plus 2. Right? Divisor, dividend. So dito, pwede natin 2x squared to x squared. So pwede natin itong sabihin as, tama ba? Baligtad yata ako. Baligtad. Divisor. Dito ang divisor. Okay, baligtad. So magiging divisor. X squared plus 2x plus 2. Yun. 2x squared minus 1. Okay? Okay. Ito ang divisor. Bale. So, pwede ito sabihin as 2. 2 times x squared is 2x squared. 2 times 2x is 2x. 2 times 2 is 4. Positive 4, positive 2x. Then, ito is minus. So, cancel out na to. Negative 1 minus 4. That's negative. So, negative 5. 0 minus. So, negative 2x. Tama? So, ito mas maliit na kaysa doon sa divisor. Kaya hindi natin pwedeng i-divide. So, ito na magiging remainder natin. So, pwede natin isulat yung function natin as 2 plus negative minus 2x all over the divisor, which is x squared plus 2x plus 2. So, ito na yung bago nating function. So, mas maliit na yung ating nasa taas kaysa nasa baba. O kaya naman, isulat ko, i-rewrite ko as, para sa, unahin ko na to, negative. So, kung parehong negative, gawin ko ng negative para maging positive. Magkakaroon tayo ng 2 minus 2x plus 5 all over x squared plus 2x plus 2. Okay? Medyo nagkagulo na yung aking... So, i-rewrite ko na lang siya as panibago. Okay? So, i-write ko na lang dito yung ating example number 2, which is 2x squared minus 1 all over x squared plus 2x plus 2. Ngayon, nung gamitan natin ng long division, ito na ang lumabas. So, equal din daw ito sa 2 minus 2x plus 5 all over x squared plus 2x plus 2. So, yun. Okay? Then ito, wala na tayong problema. Kasi, pag in-integrate natin yan, simply 2x kung naka-variable x. So, ito ang medyo may problema tayo. Kailangan nating i-decompose. Decomposition ng function pa rin. Under case 4. Okay. So, nasa na ba ako? Yun. Factor natin. So, iwanan muna natin yung first term natin. Yung 2 para hindi na pasabay-sabay ha. So, focus tayo dito sa second term natin. So, decompose natin. So, bago i-decompose, kailangan muna natin i-factor yung ating denominator. So, factorable ba siya?
So, kung factorable, tingnan natin kung factorable muna ha. So, x and x, factor ng 2 na magkakamap sa 2 is, diba, factor ng 2, 2 and 1. So, hindi na siya factorable pala. Okay? So, kung hindi na siya factorable, idiretso na natin. So, magiging x squared plus 2x plus 2. Okay? X squared plus 2x plus 2. Hindi siya factorable. So, parang under case 3 itong isang ito. Okay, anyway, sige. Tuloy na natin. Then, so a times derivative ng nasa baba 2x plus 2 plus b. Okay? Then by simplifying, so wag kakalimutan yung 2 ha. 2 minus. Lagyan natin ng bracket. A times 2x. Ano nakalimutan yung 2? All over x squared plus 2x plus 2 plus b. All over x squared plus 2x plus 2. Okay? So ito, breakdown lang natin. 2 minus, na-breakdown na pala natin. So, ipasok ko lang yung negative. Minus a times 2x plus 2 all over x squared plus 2x plus 2. Negative, positive, so negative din. So, kaya mahalaga yung bracketing natin ha. Kasi madami nagkakamali, hindi na didistribute yung negative sa loob. Kaya, namamainusan pa. So, yun ang ating composition ng function of 2x squared minus 1 all over x squared plus 2x plus 1. Okay? Then, example number 3. Taas ko lang ng konti. So again, dito is hindi na kayang i-factor yung x squared plus 9. So dito, diretso na natin sa case 4, which is x squared plus 9 plus x squared plus 9 raised to 2 plus x squared plus 9 raised to 3. So hanggang 3 ang gusto. Okay? And dito, apply natin yung case 3, a times quadratic ang nasa baba. So, i-multiply natin ang derivative ng ating denominator, which is 2x plus second term. Let us b. Let us c times derivative, which is 2x plus d. E times derivative ng denominator, 2x plus f. A, B, C, D, E, F. So, 6 na variable ang kukunin natin. So, breaking down lang natin, 2ax all over x squared plus 9 plus c, 2cx all over, b muna, b. Nakalimutan yun. b over x squared plus 9 plus 2cx over x squared plus 9 raised to 2 plus d all over x squared plus 9 raised to 2 plus 2ex all over x squared plus 9 raised to 3 and f over x squared plus 9 raised to 3. So, the composition form of the function 1 over x squared plus 9 cubed. So, ito na. Ating answer for example number 3. Okay? Then, medyo hatiin ko po yung aking video kasi medyo napakahaba na po. Ito po ay discussion pa lang ng decomposition ng ating denominator ng rational fraction.
So hindi pa tayo talaga nag-uumpisa sa pag-integrate ng rational fraction. So medyo mahaba-haba na yung video. So putulin ko, then upload ko yung next topic natin o next process na paghanap ng mga nilet nating variable. Then pag na-discuss natin, example na tayo ng integration ng rational fraction. Okay?